So guys, bago ko simulan tong video na to, no, so maraming salamat muna sa nagpahiram sa atin ito kasi nga ang tagal ko na naghahanap nito pero wala talaga tayong makita eh. Ibig sabihin kahit na may pambili tayo, kung wala naman tayong mabibilhan, wala rin. Marami kasi nagtataka kung saan ko kinukuha yung mga gadget ko, yung iba wala sa Pilipinas, no? Kay Boss PJ ko lang kinukuha yan. So matagal ko na siya nagiging transaction. Pinakauna namin naging transaction dati yung Switch Lite ko, sinuwap ko sa kanyang Switch na OLED na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin yung Switch na OLED na yon. So ibig sabihin, after 4 years, buhay pa rin yung item na nabili ko sa kanya. So baka meron ka mga hinahanap na mga gadget. Ang maganda pa nun guys, pwede ka makipag-swap sa kanya. So yung mga gadget mo na hindi ginagamit dyan, imbis na mahirapan kang ibenta yan, iswap mo na lang sa kanya, no? Kamukha kagabi, nagkaroon kami ng transaction ulit. Itong cellphone na to, itong Honor Magic, plus itong Retroid Pocket Classic. Nagdagdag pa siya ng 6,000 pesos. Ay sinuwap ko dun guys sa ROG Ally X ko. So mapapansin nyo guys na very fair siya magpresyo. Pero syempre, huwag ka naman mag-expect na SRP niyang bibilin niyang item mo. Syempre, negosyante nga yung tao eh. So kailangan niya rin kumita. Tapos yung ROG Ally X na yun guys, dun rin sa kanya galing yun. Okay, so kung nakipag-swap ka sa kanya or bumili ka sa kanya, sawa ka na dyan sa bilili mo sa kanya, pwede mo ulit i-swap sa kanya yan. Ano pa ba mga nakuha ko sa kanya? Yung Lenovo Legion Go na 2TB, sa kanya ko rin kinuha yon. Yung Steam Deck na 1TB, sa kanya ko rin kinuha yon. Yung pangalawang Steam Deck ko, kasi tatlong Steam Deck na nagkaroon ako. Tapos guys, yung Odin 2, sa kanya ko rin nakuha yon. So ang dami ko na talagang nakuha sa kanya. And lahat guys ng mga binenta niya sa akin, wala akong naging issue kahit isa man lang dyan. Nakakatuwa naman. Bakit kasi hindi mo sa akin to inalok? Dapat sa akin mo muna to inalok eh. Let's go! Let's go! Start! So sa sobrang tagal ng paghahanap natin ito at wala pa rin tayong makita, buti na lang merong nagmagandang loob nga napahiramin tayo. So yung kahon niya, ang haba, sa sobrang haba, nahihirapan na akong i-frame to dito sa camera ko. Okay, so sa harapan niya, leg. Tapos dito sa gilid, ito yung John. Lenovo Legion Go, 8.8 inches. 2. So 8.8 premium OLED, VRR display, Hall sensor, exclusive Lenovo FPS mode, versatile multi-scenario play, detachable controller, 74 Wh na battery, silk coating, linear motor vibration, fingerprint reader, latest AMD na handheld series processor. So naiintindihan ko na kung bakit ang mahal nito. Dahil nga guys, lahat ng hinahanap natin sa isang gaming handheld ay nilagay na siya dito. So hindi na to sealed kasi nga hiniram lang natin to. Wala tayong mabilan talaga. So meron siya guys kasama na charger na. For sure 65 watts rin to, yung kamukha nung nakaraan. Then ito na yung unit natin ng Lenovo Legion Go 2. So sa ilalim niya pa guys, ito pwede mo tong gawing stand, itong cardboard na to, at for sure nandiyan rin yung instruction manual na hindi naman natin binabasa. So ito ang importante dyan, yung unit natin ng Lenovo Legion Go 2. Grabe oh, tagal mong inasam-asam no? Tapos hindi mo mabili. Alam mo yun, may mga bagay ka talaga na hindi mabili. Hindi naman dahil sa wala kang pera, kundi dahil wala talagang stock nito sa Pilipinas. So medyo disappointed lang ako dito sa carrying case niya kasi yung carrying case ng Lenovo Legion Go 1 ay matigas. So ito is malambot siya. Okay, so i-open na natin siya. Are you ready? Yes! So ito na siya guys, yung Lenovo. Uy, grabe. Plastic pa oh. So meron siyang mga accessories pa dito. Ito ay yung takip sa controller kapag pinaghihiwalay mo siya. Tapos ito naman, yung gagamitin mo guys yung right controller na parang gagawin mo siyang mouse. So ito na guys, yung ating Lenovo Legion Go 2. Grabe oh. Woo! Sa wakas, nahawakan na rin kita. Minsan ganyan no? Gigil na gigil tayo. Yung gusto lang natin mahawakan yung isang gadget. Lalo na may mga gadget syndrome. Tapos pagkahawak mo, hindi mo na siya gagamitin. Ganda nito. Okay, mamaya na natin siya open. Appreciate muna natin siya. So 8.8 inches yung kanyang screen. Tapos ganun na ganun pa rin yung layout niya. Dalawang analog, asymmetrical, XYBA. Select start, tapos nandito yung Legion space button niya. Tapos nandito yung quick settings menu niya. Syempre may D-pad dito. Hindi ko maalala guys yung sa unang Legion Go kung may button rin siya dito. Pero may mga extra button siya dito. Then meron siyang trackpad dito na hindi siya ganun kaliit. Nakamukha ng Lenovo Legion Go S. Ramdam na ramdam mo kapag Hall effect to eh. Nasa taas syempre LB-RB, LT-RT. Syempre vent, tas ito yung power button niya. Iwan na nga natin habang pinapakita ko sa inyo. Plus minus, tapos nandito yung USB Type-C na connector niya, tas LED indicator. Speaker niya nasa tuktok pa rin.
So ito yung issue dun sa Lenovo Legion Go 1 kasi ang speaker niya guys ay nasa tuktok kaya hindi ganun kaganda yung sound niya. Dapat kasi front firing yan eh. Kaso nadidetach nga to kaya hindi niya malagyan ng speaker dito kasi pag dinetach natin tong dalawang to ay wala ka nang lalagyan ng speaker dito kundi sa tuktok na lang talaga. Yan, so detachable yung controller niya parang sa Nintendo Switch. Nagtataka ako hanggang ngayon di pa rin siya dinidemanda ng Nintendo Switch, di ba? Kasi ganyan yung Nintendo, mahilig magdemanda. So ibalik natin to na hindi siya kasing dali ng Nintendo Switch na ibalik. Kasi ito, kinakapa mo talaga eh. Di ka mukha sa Switch, talagang satisfying kapag kinakabit mo yung Joy-Con eh, no? Mahirap siya isoli. Okay, yan. So, nasoli na natin. Sa ilalim niya guys, ay meron siyang micro SD slot and syempre yung isa pa niyang USB Type-C. So, maganda dito, dalawa USB Type-C. Syempre, habang china-charge mo siya, pwede ka pa maglagay ng extra accessories. Meron ditong 3.5mm jack. Tapos dito guys, sa right controller niya, may nakalagay dito off and syempre FPS. So, pwede mo to guys alisin niya, tapos i-on mo lang yung FPS mode niya. Tapos, ilagay mo siya dito. Yan, and meron ka ng mouse. Ito nga yung sa mouse, so yan, meron siyang parang infrared na sensor. Tapos dito sa likod guys, syempre may vent dito. Tapos ito yung stand niya. Ang ganda ng stand guys ng Lenovo Legion. No? So pag tinayo mo siyang ganyan, sobrang safe niyan. Ayan, hindi yan tutumba. Ito naman yung guys na nakakatawa sa Lenovo Legion Go. Ang dami niya pang button. Ito, meron siyang M1, M2 dito. Tapos meron pa siyang M3. Tapos Y3. Meron pa siyang Y1, meron pa siyang Y2. Tapos meron pa siyang scroll wheel dito para sa mouse. Kasi itong dalawa na to, syempre, ito yung para i-release mo yung controller. So, konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So, kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB, Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So, balik na tayo sa pinapanood mo. So, pag in-open mo siya guys, ang unang-unang mapapansin mo talaga dito, yung ganda ng kanyang screen. Talagang legit na nakaka-hypnotize talaga yung mga OLED na screen. So kung matagal ka ng followers ng aking vlog, like kong sinasabi guys na talagang kapag OLED yung screen, yan ang pinakamagandang screen na makukuha mo. Ito guys yung isa sa pinakamahal na gaming handheld sa ngayon. So bakit nga ba siya naging mahal? Kasi guys, lahat ng nire-request natin ay nilagay na siya dito. So nandyan yung OLED screen, di ba? Gusto natin yan. Sana OLED na lang. So yan. So, sabi pa natin, sana malaki yung screen yan. 8.8 inches yung screen. Sana malaki yung battery. 74 Wh yung kanyang battery. So, nilagay na rin niya dyan. Sana Z2 Extreme. So, nilagay na rin dyan guys ng Lenovo Legion Go. So, lahat ng request natin guys ay nilagay nila dito. So, sila naman guys yung nag-request ng presyo. Tapos, ang usually sasabihin ay, ang mahal naman yan. So again guys, ang vlog na to is unboxing and first impression lang, no? Kasi sigurado ako may mga hindi na naman papanoorin tong buong video na to. Tapos magko-comment na naman ang kung ano-ano, sasabihin nila, Sir, dapat tinesting mo yung ganito. Sir, dapat tinesting mo yung ganyan. So alam ko, may magko-comment yan, no? So abang-abangan nyo lang. Tingnan nyo yung comment section. Makikita nyo, manghuhula ako. So ano ba guys ang first impression ko dito? Syempre, ang unang-unang mapapansin mo dito ay yung tinititigan natin dito, which is yung screen. Kasi sobrang ganda talaga ng screen nito. Grabe oh, 8.8 inches na OLED screen. Oh, nakita niyo yung mga black na to. Pag OLED kasi guys, yung mga black na yan, wala talaga siyang ilaw. Kaya talagang itim na itim siya. Then sumunod guys na nagustuhan ko dito ay Hall effect na siya. Mararamdaman mo yun guys Hall effect o hindi. Kasi sa ROG Xbox Ally X ito, hindi to Hall effect no. Ang layo niya dito. Yung kanyang weight distribution no, kasi kahit na 8.8 screen to, magaan siya. Yung kasi guys yung dahilan kung bakit mas magagaan yung mga 8 inches na screen kesa sa mga 7 inches na screen katulad ng ROG Xbox Ally X nga no, kasi ito ay maganda yung weight distribution niya kesa dito no. So pag hinawakan mo to ng 200, parang feeling mo mas magaan to kaysa dito, pero in reality mas magaan talaga to. Nakita ko sa isa sa mga improvements sa kanya talaga is yung kanyang battery life no, kasi sa Lenovo Legion Go 1 sigurado lobat na to pero ito guys kanina pa to hindi pa rin siya lobat no, kasi 74 Wh na yung kanyang battery. So subukan niya natin na mag-test ng game. Tapos ang i-testing ko itong Left 4 Dead 2 na sigurado ako marami na namang magrereklamo dito. Sir, bakit yan yung tinesting mo? Hintay-hintay lang kayo. Masyado naman kayong excited. Ako nga, ang tagal kong hinintay nito Okay, magalala, testing natin yung NBA dito na alam ko naman nire-request yung lahat. Pero sa ngayon, pagbigyan nyo na ako kasi isa sa mga paboritong game ko to of all time itong Left 4 Dead. Yun, so responsive na rin to. Dati hindi responsive yan So ang gawin ko dito ay i-balance ko lang siya. Yan, para mas tumagal pa yung battery life niya. Grabe yung FPS taas. Yan, kaso para rin siya sa ROG Ally X, di gumagana yung controller. So kailangan mo pa itong i-setup
Malas naman, oh. Susubukan niya natin to guys, itong FPS mode niya. Oh, usable pala talaga siya. Sa Lenovo Legion Go kasi hindi to masyadong usable eh. Started this shit, but let's just stop the friendly fire right now, okay? Saan yung E? Nasaan yung E? Ito. Ito. Start. Ito. 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 Okay na yan. Ayaw mo mag-E. Yun, buti na lang pinagbuksan ako. Oh, grabe usable to. Kaso wala lang yung E. Okay. Ito yung left click, ito yung right click. Ito guys, oh. Ipindutan siya dito. Ito guys, oh. Ito. Ayan. Okay, nice. So guys, yan lang muna yung unboxing and syempre first impression natin nitong Lenovo Legion Go 2. So next time, i-test natin yung NBA at try rin natin i-testing yung ibang games. At syempre, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!